Literal na magandang laban ang nangyari sa pagitan ng Seoul SK Knights kontra sa team ng Seoul Samsung Thunders. Arvin Tolentino sa team ng Seoul SK Knights at Justin Gutang naman sa team ng Seoul Samsung Thunders. Sila ang dalawang Asian quota players na nagharap sa game na ito. Hirap na hirap ang dalawang team sa pag-score hanggang sa namigay nga si Arvin Tolentino ng isang dagger 3. Pasok ang kanyang tres na siya namang namigay ng Celio Hujet na tapos na ang larong ito. Panalo ang team ng Seoul SK Knights. Hindi kalakihan ng lamang ng SK Knights laban sa team ng Samsung Thunders. Sa kasagsagan ng laro, yun nga lang nakakaangat sila sa laro, nakasteal at nakawala sa depensa para sa easy basket. Justin Gutang naman ang umangat para sa isang jump shot. Swabe ang kanyang atake, walang nagawa ang depensa ng nagbabantay sa kanya. Dikitan pa nga ang score sa mga oras na ito ng laro, 1 point lamang ang lamang ni na Arvin Tolentino at ng SK Knights at gumawa sila ng play na kung saan ang kanilang import ang ginawang trigger man sa pagpuntos at tagumpay naman ang kanyang jumper. Gumante ang team ng Seoul Samsung Thunders, pisikalan sa loob ng paint, import kontra import ang labanan. Persahan ang pagpuntos ng import ng Seoul Samsung Thunders sa play na ito. Balik sa isa ang lamang ng Seoul SK Knights, bakbakan ulit malapit sa loob ng paint. Import naman ngayon ng SK Knights ang gumawa ng puntos, pasok ang kanyang shot attempt, balik sa tatlo ang kanilang lamang. Magaling nga rin ang cameraman, mainit ang bakbakan pero nagawa pang makakuha ng magandang anggulo sa audience area naman. Ibang klase ang mintis na nagawa ng Seoul SK Knights sa play na ito dahil na rin sa walang bantay, libreng-libre at walang nga ring pressure ang hangin dahil nasa loob ng building ang venue pero nagmintis pa rin ang kanilang tira tapos dikit pa nga ang score sa fourth quarter. Buti na lang at nakuha ng Seoul SK Knights ang bola, nakawala sila sa depensa, merong fast break, kanilang import papalapit sa basket, pinasa sa kanya ang bola para sa isang two-handed slam bago bumalik sa mga matitinding mintis ang tira ng Seoul SK Knights. Maging ang team ng Seoul Samsung Thunders ay nagmimintis nga rin, sinasabayan nila ng malamig na shooting ang malalaking pagkakamali ng SK Knights kaya naman hindi sila makahabol-habol sa score kahit na maraming pagkakamali ang team ng SK Knights sa kanilang opensa, kagaya na lamang dito libreng-libre nagmintis pa. Heto na nga yung dagger 3 ni Arvin Tolentino na siya namang nagbigay ng mas malaking kalamangan para sa team ng Seoul SK Knights at maganda-ganda ang ambag ni Arvin Tolentino sa game na ito. Meron siyang 14 points, 4 rebounds, 1 steal at plus 7 naman sa kanyang plus minus na sumusukat sa impact ng isang manlalaro sa loob ng basketball court. Nagkakamali pa nga ang team ng Seoul Samsung Thunders sa kanilang mga plays na uuwi sa steal ang kanilang opensa na isa nga sa kanilang naging problema at tuluyan pa ngang nagmimintis ang kanilang mga tira. Natapos ang larong ito sa score na 80-70, panalo ang team ni na Arvin Tolentino na Seoul SK Knights at isa nga si Arvin sa nagpakita ng magandang impact para sa kanyang team sa game na ito. Isa si Arvin sa lumipat ng liga kasama sina William Navarro at Jamie Malonzo kaya nagkaroon ng bagong 3-year rule ban ang PBA para maiwasan niya ang ganitong klase ng paglipat ng mga players mula sa PBA papunta sa ibang bansa. Pero mukhang nililimitahan naman nito ang oportunidad ng mga Pilipinong manlalaro ng basketball na nasa PBA. Pero kung titignan natin, maraming mga players ang magagaling maglaro pero hindi nabibigyan ng kontrata o hindi naririnyo, kagaya na lamang ni Terence Romeo, kaya nga parang imbalance ng konti ang rule ng liga. Alam ng karamihan na wala ngang kumuha kay Terence Romeo na team sa PBA ngayon. Maganda pa rin naman ang kanyang laro at naglalaro na lamang siya sa 3x3 na kung saan isa itong short stint lamang, hindi pang matagalan. Top Pinoy players naman ang karamihan na target ng mga liga abroad na siya namang ayaw nga ng PBA na mawala sa kanila yung mga top players. Mas magandang oportunidad o offer ang naibibigay ng mga foreign leagues kaya naman mas gusto nga rin ng mga ibang players na maglaro overseas kung bumaba na ang sahod nila sa PBA tapos may nagkaka-interest sa kanila na team abroad na mas mataas ang offer. Mukhang natural lang na doon nga sila maglalaro dahil ang buhay atleta ay maikli lamang, maaga silang nagre-retiro kaya kailangan nga rin na sulitin nila ang kanilang prime age at kumita ng sapat na susuporta sa kanila kapag wala na sila sa hard court.